Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa mga hayop pagkatapos nilang mamatay? Nawala ba sila o may higit pa? Karamihan sa mga tao ay ipinapalagay na ang mga tao lamang ang may lugar sa kawalang hanggan. Ngunit paano kung hindi iyon ang buong katotohanan? Paano kung ang Biblia ay talagang inihayag na ang mga hayop ay may isang banal na layunin? Hindi lamang sa buhay na ito, ngunit lampas. Ngayon pupunta tayo sa isang bagay na nakakagulat. Isang bagay na maaaring magbago sa paraang nakikita mo ang langit magpakailanman. Maraming mga naniniwala ang nagpupumilit sa sakit ng pagkawala ng isang minamahal na alagang hayop. Ang bono ba na ibinabahagi natin sa kanila ay nangangahulugang magtatapos o maaaring magkaroon ng mas malaking plano ang Diyos? May mga nakatagong pahiwatig sa banal na kasulatan na nagmumungkahi ng mga hayop ay maaaring hindi malayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos tulad ng naisip natin. Si Jesus mismo ay nagsiwalat ng isang bagay na hindi paniwala tungkol sa papel ng mga hayop sa aming espiritual na paglalakbay. At ang maririnig mo ay mag-iiwan sa iyo na walang pagsasalita. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang ibabahagi ko ay hindi lamang isang teorya. Ito ay isang paghahayag na maaaring magbigay sa iyo ng pag-asa, magdala sa iyo ng kapayapaan at ganap na ibahin ang anyo ng pagtingin sa mga nilalang na inilagay ng Diyos sa iyong buhay. At bago tayo magsimula, hilingin ko sa iyo, naniniwala ka ba na ang mga hayop ay may lugar sa langit? Ipaalam sa akin sa mga komento at hayaang galugarin ang malakas na katotohanan na ito. Kung mahilig ka sa malalim na mga paghahayag sa Biblia, tiyaking mag-subscribe at on ang mga abiso upang hindi ka makaligtaan sa mga mensahe na magbubukas ng iyong mga mata sa mga misteryo ng Diyos. Ngayon, magsimula tayo dahil ang sagot sa tanong na ito ay mas malaki kaysa sa naisip mo. Mula sa pinakadulo simula ng paglikha, ang mga hayop ay may mahalagang papel sa Diyos na plano ng Diyos. Nilinaw ng Biblia na hindi lamang sila mga random na nilalang na gumagala sa lupa, ngunit sa halip may hawak silang mas malalim na espiritual na kabuluhan. Sa Genesis 1:25, nakikita natin na sadyang nilikha ng Diyos ang bawat hayop ng mundo at tinawag silang mabuti. Ngunit sa kabila ng kanilang pisikal na presensya, maaari rin silang magkaroon ng isang lugar sa kawalang hanggan? Ang tanong na ito ay nagpukaw ng pag-usisa sa mga naniniwala sa loob ng maraming siglo. Ang Ecclesiastes 3:21 ay nagdudulot ng isang nakakaisip na pagtatanong. Sino ang nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay bumangon pa itaas at kung ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Ang talatang ito ay nagmumungkahi na ang mga hayop, tulad ng mga tao, ay may isang espiritual na kakanyahan. Ang propeta Isaias ay nagbibigay ng isa pang sulyap sa isang hinaharap kung saan ang mga hayop ay magkakasamang magkakasundo sa sangkatauhan na naglalarawan sa isang mundo kung saan ang lobo ay naninirahan sa kordero at ang leon ay kumakain ng dayami tulad ng isang baka, Isaiah 11:6. Ang mga talatang ito ay nagtataas ng isang mahalagang katanungan. Kung ang mga hayop ay bahagi ng kaharian ng Diyos sa mundo, maaari rin silang maging bahagi ng kanyang walang hanggang kaharian? Ang ugnayan sa pagitan ng mga tao at hayop ay isa sa mga purong pagpapahayag ng pag-ibig, pagsasama at katapatan. Maraming mga tao na nawalan ng isang minamahal na alagang hayop ang naglalarawan ng isang bono na napakalalim na naramdaman na halos banal. Ngunit mayroon bang katibayan sa Biblia na sumusuporta sa ideya ng muling pagsasama sa mga hayop pagkatapos ng kamatayan? Ang Roma, Naomi 9:21 ay nagsasalita tungkol sa lahat ng paglikha na sabik na naghihintay ng pagtubos. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang mga hayop ay bahagi din ng plano ng pagtubos ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, kung dumating si Jesus upang maibalik ang lahat na nawala sa pamamagitan ng kasalanan, hindi ba kasama nito ang mismong mga nilalang na lumakad sa tabi ng sangkatauhan mula pa noong simula? Isa-alang-alang ang kwento ng Ark ni Noe, hindi lamang na-save ng Diyos ang sangkatauhan, ngunit pinangalagaan din niya ang buhay ng mga hayop. Tinitiyak na magpapatuloy silang maging bahagi ng kanyang plano sa paglalahad. Kung ang mga hayop ay sapat na makabuluhan upang maiiwasan sa panahon ng baha, maaari rin silang isama sa pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. Higit pa sa mga debate sa teolohiko, mayroong isang bagay na hindi maikakaila na espiritual tungkol sa pagkakaroon ng mga hayop sa ating buhay.
Nagdadala sila ng ginhawa sa mga oras ng kalungkutan, nagbibigay ng pagsasama sa mga sandali ng kalungkutan, at nagsisilbing paalala ng walang pasubatang pag-ibig ng Diyos. Kinikilala mismo ng Biblia ang kanilang papel sa paglilingkod sa mga tao. Sa Warns Hari 17:6, ipinadala si Ravens upang magdala ng pagkain kay Propeta Elias, na nagpapakita ng pagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Sa aklat ni Jonas, ang Diyos ay nagpapahayag ng pag-aalala hindi lamang para sa mga tao ng Nineveh, kundi pati na rin para sa mga hayop sa loob ng lungsod, Jonas 4:11. Kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga nilalang na nilikha niya, makatuwiran, na may hawak silang lugar sa kanyang banal na pagkakasunod. Nabanggit mismo ni Jesus ang mga maya na nagsasabing hindi isang solong bumagsak sa lupa nang walang kaalaman ng Ama, Mateo 10:29. Ipinapakita nito na ang Diyos ay lubos na nakakaalam sa bawat nabubuhay na nilalang, na higit na nagpapatibay sa ideya na ang mga hayop ay hindi nakalimutan sa kanyang walang hanggang plano. Ngunit ano ang nangyayari sa kanila kapag namatay sila? Nawala ba ang kanilang mga espiritu o patuloy ba silang umiiral sa ibang anyo? Habang ang Biblia ay hindi malinaw na nagsasaad ng pangwakas na kapalaran ng mga hayop, may mga malakas na indikasyon na nananatili silang bahagi ng engranding disenyo ng Diyos. Ang aklat ng pahayag ay naglalarawan ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Isang lugar kung saan ang lahat ay naibalik sa orihinal nitong kaluwalhatian. Kung ang hardin ng Eden ay dating napuno ng mga hayop na naninirahan sa kapayapaan, bakit hindi rin isasama ang mga bagong nilikha? Ang ilang mga teologo ay naniniwala na ang mga hayop, lalo na ang mga nagbahagi ng isang malalim na koneksyon sa mga tao, ay maaaring maibalik sa kabilang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ay isang Diyos ng pag-ibig at pagpapanumbalik. Kung ipinangako niya na puksain ang bawat luha, pahayag 21:4, maaari rin bang mga hulugan ito ng muling pagsasama, sama ng mga taong may mga nilalang na minamahal nila sa mundo? Ang ideyang ito ay naghahamon sa atin na muling isaalang ang paraan ng pagtingin natin sa mga hayop, hindi bilang pansamantalang mga kasama, ngunit bilang sagradong mga regalo mula sa Diyos. Kung may posibilidad na ang mga hayop ay patuloy na umiiral sa kabila ng buhay na ito, hindi ba natin ito ituring ang parehong paggalang at pag-aalaga na pinalalawak natin sa ibang mga aspeto ng nilikha ng Diyos? Ito ay hindi lamang tungkol sa sentimentidad. Ito ay tungkol sa pagkilala sa banal na pag-ibig na dumadaloy sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Hinihikayat tayo ng Biblia na maging mabuting katiwala ng paglikha, Genesis 1:28. At ang bahagi ng responsibilidad na iyon ay kinikilala ang espiritual na kahalagahan ng mga nilalang na lumalakad sa tabi natin. Habang ipinagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito, makikita natin ang isang kwento na naglalarawan kung gaano kalalim ang paggamit ng Diyos ng mga hayop upang pagalingin, magbago at ibalik ang kaluluwa ng tao. Nawala ni Luis ang lahat na naging sulit na mabuhay ang buhay. Sa may matulay taong gulang, natagpuan niya ang kanyang sarili na nalulunod sa kalungkutan matapos na sumuko ang kanyang asawa sa cancer. Ang pag-ibig ng kanyang buhay, ang babaeng tumayo sa tabi niya ng mga dekada, ay wala na. At sa kanyang pagdaan, ang kanyang pananampalataya ay tila din madulas. Siya ay dating isang tapat na mananampalataya, ngunit ang kalungkutan ay maaaring magkalog kahit na ang pinakamalakas na pundasyon. Ang mga araw ay naging mga linggo, at mga linggo sa mga buwan, gayunpaman ang kawalan ng laman sa loob niya ay hindi kailanman kumupas. Umatras siya mula sa mundo, iniiwasan ng mga kaibigan, pamilya at maging sa simbahan. Paano niya pupurihin ang Diyos kapag ang sakit ay hindi mabata? Nasa gitna ng kawalan ng pag-asa na may hindi inaasahang nangyari, isang bagay na magbabago sa lahat. Isang malamig na gabi habang naglalakad pa uwi si Luis mula sa tindahan, narinig niya ang mga malambot na whimpers na nagmula sa isang eskinita. Doon, sa loob ng isang napunit na kahon ng karton, ay isang maliit na inabandonang tuta. Ang nilalang ay mahina, nanginginig mula sa malamig, bahagya na malakas upang maiangat ang ulo nito. Sa sandaling iyon, si Luis ay may pagpipilian. Huwag pansinin ang hayop at ipagpatuloy ang kanyang paglusong sa kadiliman, o gumawa ng isang hakbang patungo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sariling pagdurusa. Sa una, lumaban siya. Hindi siya naghahanap ng pagsasama.
Hindi siya naghahanap ng responsibilidad. Bahagya niyang pinapanatili ang kanyang sarili. Ngunit habang tumalikod siya sa paglalakad, isang bagay na malalim sa loob ay hinikayat siyang huminto. Hindi lamang ito awa, ito ay higit pa. Isang bagay na halos banal. Lumuhod si Luis, hinaplos ang maliit na nilalang sa kanyang mga bisig, at gumawa ng isang desisyon na hindi sinasadya na hilahin siya mula sa kanyang kawalan ng pag-asa. Pinangalanan niya ang Papi Noe, pagkatapos ni Noe, ang taong nakatagpo ng kaligtasan sa gitna ng isang bagyo. At tulad ng biblikal na si Noe, ang aso na ito ay magsisilbing isang sisidlan ng pagtubos. Ngunit ang kalsada ay hindi madali. Si Noe ay ligaw at hindi mapakali, ngumunguya sa mga kasangkapan, tumatakbo sa mga anino, at lumilikha ng kaguluhan sa bawat pagliko. Madalas na pinag-uusapan ni Luis kung nagkamali siya. Ngunit ang isang bagay tungkol sa maliit na nilalang na ito ay imposible na bumalik. Marahil ito ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Noe na parang naintindihan niya ang kanyang sakit. Marahil ito ang paraan ng pag-court niya sa tabi niya, nag-aalok ng ginhawa ng walang mga salita. Dahan-dahan halos hindi mahahalata, nagsimulang gumaling si Luis. Si Noe ay naging higit pa sa isang alagang hayop. Siya ay naging isang paalala na ang buhay ay may hawak na kahulugan. Pinilit ng aso si Luis na gumising ng maaga, maglakad sa labas upang makisali sa mundo. At sa mga tahimik na sandali na iyon, habang naglalakad sila sa parke, may isang pambihirang nangyari. Nagsimulang muli ang pakikipag-usap sa Diyos. Hindi niya napagtanto kung gaano niya napalampas ang koneksyon na iyon. Si Noe ay naghari ng isang bagay sa kanya, isang pakiramdam ng layunin na inilibing sa ilalim ng mga layer ng kalungkutan. Para bang ang aso ay ipinadala ng Diyos mismo upang iligtas siya mula sa kailaliman, at hindi ba tulad ng Diyos upang magamit ang pinakasimpleng, pinakahindi inaasahang bagay upang maibalik tayo sa Kanya? Matagal nang ginugol ni Luis ang mga magagandang palatandaan at kababalaghan. Gayunpaman ang kanyang pinakadakilang himala ay dumating sa anyo ng isang maliit inabandonang tuta. Ito ay isang malakas na paalala na ang Diyos ay gumagana sa mahiwagang paraan. Pagkatapos ay dumating ang araw na susubukan ang lahat. Sina Luis at Noe ay tumatawid sa kalye ng wala kahit saan, isang kotse ang bumilis sa kanila. Ang driver ay walang oras upang umepekto. Ang epekto ay hindi maiiwasan. Sa pangalawa na, yon nadama ni Luis ang kanyang sarili na hinila sa kadiliman. Para bang tumigil ang oras. Nawala niya ang lahat ng pakiramdam ng katotohanan, at sa walang bisa, isang bagay na pambihirang nangyari, isang bagay na lampas sa pag-unawa ng tao. Nakita niya ang isang ilaw, isang napakatalino, labis na ilaw, at sa loob nito, isang presensya na napuno sa kanya ng hindi maisip na kapayapaan. Ito ay si Jesus. Si Luis ay hindi pa nakaranas ng anumang katulad nito. Ito ay parang nakatayo siya sa kawalang hanggan, hindi na nakagapos ng oras o pagdurusa. At sa sandaling iyon, nagsalita si Jesus, na nagbubunyag ng isang katotohanan na umiling si Luis sa kanyang pangunahing. Hindi ito ordinaryong pagtatagpo, ito ay isang paghahayag. Ang mga salitang binanggit ni Jesus ay magpakailanman ay magbabago ng pag-unawa ni Luis sa buhay, kamatayan, at ang banal na layunin ng mga hayop. Si Noe ay hindi naging aksidente. Si Noe ay hindi naging isang random na naliligaw. Siya ay ipinadala ng Diyos mismo upang pagalingin ang isang sirang puso. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasama, ito ay tungkol sa kaligtasan. Ginamit ng Diyos ang aso na ito upang maibalik sa kanya si Luis. At kung ang Diyos ay maaaring mag-orkestra ng napakalalim na koneksyon sa pagitan ng tao at hayop, kung gayon tiyak, mayroong isang bagay na mas malalim sa paglalaro. Nagising si Luis ng paghinga para sa paghinga, ang kanyang katawan ay bumagsak ngunit buhay. At habang siya ay tumingin sa paligid, ang una niyang pag-iisip ay hindi sa kanyang sarili, kundi ng Noe. Buhay pa ba siya? Nakaligtas ba siya sa aksidente? Ang sagot sa tanong na iyon ay hahantong sa isa pang himala, isa na magpapatunay sa lahat ng nasaksihan ni Luis sa kanyang pangitain. Hindi inisip ni Luis na ang isang hayop ay maaaring magbago ng kanyang buhay ng labis. Si Noe ay higit pa sa isang alagang hayop, siya ay isang sisidlan ng pagpapagaling na ipinadala sa perpektong sandali kapag ang lahat ng
asa ay tila nawala. Sa mga buwan kasunod ng kanilang engkwentro, isang bagay na pansin ang nagsimulang mangyari. Si Luis na minsan ay ginugol ang kanyang mga araw na natupok ng kalungkutan, ngayon ay nahanap na ang kanyang sarili na nakangiti muli. Hindi lamang ang pagkakaroon ng aso na gumawa ng pagkakaiba. Ito ay ang hindi maipaliwanag na koneksyon na kanilang ibinahagi. Ang paraan na sinundan siya ni Noe sa lahat ng dako, ang paraan ng pagpahinga niya sa kandungan ni Luis tuwing naramdaman niya ang kalungkutan, ang paraan na tila naiintindihan niya ang mga bagay ng walang isang salita na sinasalita. Ito ay parang si Noe ay partikular na nilikha para sa kanya, isang banal na instrumento upang hilahin siya pabalik mula sa gilid ng kawalan ng pag-asa. Maaari bang maging tunay na orkestra ng Diyos ang bono na ito? Sa Ecclesiastes 3:1, naalalahanan tayo na sa lahat mayroong isang panahon at oras sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Marahil ito ang panahon ng pagpapanumbalik ni Luis. Sa bawat pagdaan ng araw, si Noe ay naging higit pa sa isang aso. Naging paalala siya na hindi nag-iisa si Luis. Ang kanyang kalungkutan ay gumawa sa kanya na umatras mula sa mundo, kumbinsido na walang nakakaintindi sa kanyang sakit. Ngunit hindi kailangan ni Noe ng mga salita. Hindi siya nag-aalok ng mga walang laman na platitude o sapilitang mga paghihikayat. Nandoon lang siya. Kasalukuyan tapat. At hindi ba iyon mismo ang ginagawa ng Diyos para sa atin? Kahit na sa aming pinakamadilim na sandali, kapag naramdaman nating ganap na inabandona, nananatili siya. Tinitiyak sa amin ng awit 34:18 na ang Panginoon ay malapit sa brokenhearted at nai-save ang mga durog sa espiritu. Ang pagkakaroon ni Noe ay isang buhay na patotoo tungkol sa katotohanan ito. Sa pamamagitan niya naranasan ni Luis ang pag-ibig ng Diyos sa isang nasasalat na paraan. Dahan-dahan, ang mga pader na itinayo ni Luis sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Nagsimula siyang lumabas sa labas, nakikipag-usap sa mga kapitbahay at bumalik sa simbahan. Ang dati nang nadama na imposible, ang pagtaya sa kagalakan muli ay nagiging isang katotohanan ngayon. Ang pagbabagong anyo ni Noe ay kasing malalim. Ang dating mahiyain, inabando ng tuta ay lumago sa isang malakas at tiwala na kasama. Ngunit ang higit na nakakagulat ay ang paraan ng pagtugon niya sa emosyon ni Luis. Tuwing lumuhod si Luis sa panalangin, si Noe ay magsisinungaling sa tabi niya na parang sumali sa tahimik na pagsamba. Tuwing basahin ni Luis ang kanyang Biblia, ang aso ay mapayapa sa kanyang paanan. Ito ay parang walang nilikha na may isang espiritual na layunin upang paalalahanan si Luis ng walang tigil na presensya ng Diyos. At sa isang paraan, hindi ba totoo ito para sa lahat ng mga hayop? Hindi lamang nila pinupuno ang puwang. Naghahatid sila ng isang banal na papel. Paulit-ulit nating nakikita ito sa banal na kasulatan. Sa bilang 22:28, binuksan ng Diyos ang bibig ng asno ni Balaam upang maghatid ng isang mensahe. Sa 1:1-2, ipinadala ang mga uwak upang magbigay ng pagkain para kay Elias. Oras at oras muli, ginamit ng Diyos ang mga hayop bilang mga instrumento ng kanyang kalooban. Kaya bakit nakakagulat na ipinadala si Noe upang iligtas si Luis mula sa kawalan ng pag-aasa? Ang bono sa pagitan nila ay hindi nababagabag. Hindi na nakita ni Luis si Noe bilang isang aso lamang. Nakita niya siya bilang isang regalo. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na mga lambak ng buhay, ibinibigay ng Diyos ang kailangan natin. At kung minsan ang kanyang probisyon ay hindi darating sa anyo ng isang sermon o isang himala mula sa langit, minsan nagmumula ito sa anyo ng isang maliit, nanginginig na tuta sa isang kahon ng karton. Ang pagsasakatuparan na ito ay nagbago ng buong pananaw ni Luis. Sinimulan niyang mahalin ang bawat sandali kasama si Noe. Tinatrato siya hindi lamang bilang isang alagang hayop kundi bilang isang sagradong kasama. Kinausap niya siya bilang isang usap sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan, ipinagtapat sa kanya sa mga sandali ng kalungkutan at ipinagdiwang ang simpleng kagalakan ng buhay na magkasama. Minsan ay naniniwala siya na ang pag-ibig ay namatay kasama ang kanyang asawa, ngunit itinuro sa kanya ni Noe kung hindi man buhay pa ang pag-ibig, ito ay kumuha lamang ng ibang form at sa pamamagitan ng pag-ibig na yon, natagpuan ni Luis ang pagpapagaling. Ngunit ang buhay tulad ng lagi ay hindi mahuhulaan.
Kung sa wakas ay niyakap ni Luis ang bagong kapayapaan na ito, sinaktan ang trahedya. Ang aksidente na sumunod ay hindi lamang susubukan ang kanyang pananampalataya, ngunit haharapin din siya ng isang paghahayag na magbabago sa lahat ng naisip niyang alam niya ang tungkol sa mga hayop, langit at ang banal na plano ng Diyos. Malayo ang paglalakbay. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ang buhay ay madalas na tumatagal ng hindi inaasahang pagliko. At kung kailan nagsimulang maniwala muli si Luis sa pag-asa, nasaktan ang sakuna. Ito ay isang ordinaryong hapon. Sina Luis at Noe ay naglalakad sa kanilang karaniwang paglalakad sa kapitbahayan, isang gawain na naging sagradong oras ng kapayapaan at pagmuni-muni. Ang araw ay naglalagay na naghahagis ng mga gintong kulay sa buong semento at sa unahang pagkakataon sa mga taon, naramdaman ni Luis na tunay na buhay. Ngunit sa loob ng ilang segundo nagbago ang lahat. Isang malakas na screech ng mga gulong, ang blaring ng isang sungay at pagkatapos impact. Isang walang ingat na driver, ginulo at nagpapabilis, nawalan ng kontrol sa sasakyan at dumating na nasasaktan sa kanila. Bahagyang nagkaroon ng oras si Luis bago niya naramdaman ang pagdurog na puwersa na kumatok sa kanyang mga paa. Malabo ang mundo, ang mga tunog ay naging malayo at pagkatapos ang pagiging Mark. Sa mga huling sandali bago nawala ng kamalayan, isa lamang ang naisip na nanatili sa kanyang isipan. Noe, buhay pa ba siya? Habang ang katawan ni Luis ay hindi gumagalaw sa semento, ang kanyang espiritu ay dinala sa ibang lugar. Ito ay hindi katulad ng anumang naranasan niya dati. Hindi siya nangangarap o hindi rin siya namamalayan. Nakatayo siya sa threshold ng isang bagay na mas malaki. Ang isang napakatalino na ilaw ay nakapaligid sa kanya, na nagliliwanag ng init at kapayapaan na lampas sa pag-unawa ng tao. Wala siyang timbang na parang napalaya mula sa mga pasanin sa mundo. At pagkatapos, sa pamamagitan ng gintong glow, nakita niya siya. Jesus. Ang kanyang presensya ay hindi mapag-alinlangan, na puno ng kapangyarihan ngunit umaapaw sa pakikiramay. Ginugol ni Luis ang kanyang buhay na naniniwala kay Kristo, ngunit walang maaaring maghanda sa kanya sa sandaling ito. Ang tingin ng tagapagligtas ay nakilala ang kanyang, at sa instant na iyon, bawat sakit, bawat kalungkutan, ang bawat kalungkutan ay natunaw. Ngunit bago makapagsalita si Luis, nagsalita si Jesus. Ang iyong oras ay hindi pa tapos, ngunit mayroon akong isang bagay upang ipakita sa iyo. Sa isang instant, ang eksena sa paligid niya ay lumipat. Wala na si Luis sa kalye o sa pagkakaroon ng nasirang mundo na kilala niya. Sa halip, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang nakamamanghang tanawin, isang lugar ng hindi kanais, nais na kagandahan kung saan naghari ang kapayapaan sa bawat direksyon. Ang mga puno na may gintong dahon ay nakaunat patungo sa kalangitan, ang mga ilog ay kumislap tulad ng kristal, at ang hangin mismo ay nadama na buhay sa pagkakaroon ng Diyos. Pagkatapos ilang mga hakbang lamang ang nauna, nakakita si Luis ng isang bagay na huminga. Noe. Ngunit hindi tulad ng huling nakita niya sa kanya. Ang maliit na aso ay malakas nagliliwanag at napuno ng isang kagalakan na hindi pa nasaksihan ni Luis. Malaya siyang tumakbo, ang kanyang buntot na tumataya, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Ito ay isang lugar na lampas sa sakit, na lampas sa pagdurusa, isang lugar ng pagpapanumbalik. At habang sinubukan ni Luis na iproseso ang kanyang nakikita, patuloy na nagsasalita si Jesus. Ang mga hayop ay hindi nagtataglay ng mga kaluluwa tulad ng mga tao, ngunit mayroon silang mga espiritu na nagmula sa Diyos. Ang bawat nilalang ay may layunin, at ang mga naglalakad sa tabi ng aking mga anak ay nagsisilbi ng mas malaking papel kaysa sa napagtanto nila. Ang tinig ni Jesus ay nagdala ng parehong awtoridad at lambing. Hindi ipinadala sa iyo si Noe. Siya ay inilagay sa iyong buhay bilang tanda ng aking pag-ibig. Isang messenger upang gabayan ka pabalik sa pananampalataya. Naiintindihan mo ba ngayon? Walang tunay na minamahal na nawala. Ang mga salitang resonated malalim sa loob ng kaluluwa ni Luis. Palagi siyang natatakot na mawala si Noe tulad ng nawala sa kanyang asawa. Ngunit ngayon na nakatayo sa banal na pananaw na ito, nakita niya ang katotohanan.
Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tinalikuran. Kung ano ang ibinibigay niya sa pag-ibig, ibabalik niya ang kawalang hanggan. Ang Roma 8:19-21 ay sumigaw sa isip ni Luis, sapagkat ang paglikha ay naghihintay sa sabik na pag-asa para sa mga anak ng Diyos na maipahayag, sa pag-asa na ang paglikha mismo ay mapapalaya mula sa pagkaalipin nito hanggang sa pagkabulok. Maging ang mga hayop, ang mismong tila ng paglikha ay naghihintay para sa pagtubos ng Diyos. Ngunit bago magtanong si Luis, lahat ay kumupas. Ang mga gintong patlang, ang pagkakaroon ni Jesus, ang pangitain ng Noe, lahat ay nawala. Bigla ang sakit ay nagmamadali pabalik sa kanyang katawan at siya ay humihingal para sa hangin. Nagising siya sa tunog ng mga sirena, mga paramedic na nakapaligid sa kanya, ang kanyang katawan ay sumasakit. Ang katotohanan ay bumagsak tulad ng isang alon. Siya ay buhay. Ngunit ano ang tungkol sa Noe? Nakaligtas ba ang aso? Ang tanong na iyon ay sinunog sa kanyang kaluluwa, mas kagyat kaysa sa ano paman. Habang nagpupumilit siyang lumipat, ang kanyang puso ay tumusok sa takot. Kung ang pangitain ay isang sulyap lamang sa isang bagay na hindi niya kailanman maibabalik, o may pag-asa pa rin na naghihintay si Noe sa kanya sa buhay na ito. Habang nakahiga si Luis sa kama ng ospital, ang pangitain ni Jesus ay sumunog pa rin sa kanyang isipan. Ang mga salitang sinasalita sa kanya ay hindi lamang aliw, sila ay isang paghahayag. Si Noe ay hindi isang aksidente. Ipinadala siya ng Diyos para sa isang layunin. Ang bigat ng pahayag na iyon ay lumubog sa puso ni Luis. Matagal na, naniniwala siya na ang kanyang pagdurusa ay walang kahulugan, na ang kanyang kalungkutan ay isang bagay upang magtiis ng nag-iisa. Ngunit ngayon, naiiba ang lahat. Ang Diyos ay nag-orkestra ng isang banal na plano, paghabi kahit na ang pagkakaroon ng isang maliit, inabando ng aso sa kanyang kalooban. Ang ideya ay kapwa nagpapakumbaba at nakakagulat. Kung si Jesus mismo ay nagpahayag na ang mga hayop ay maaring maglaro ng isang espiritual na papel sa buhay ng isang mananampalataya, kung gayon ano pa ang hindi napansin ng sangkatauhan tungkol sa paraan ng paggawa ng Diyos? Ang Biblia ay napuno ng mga halimbawa ng Diyos na gumagamit ng mga hayop sa mga pambihirang paraan. Si Noah ni Ark, ang mga uwak na nagpapakain kay Elias, ang asno na nagsalita kay Balaam. Ang bawat sandali ay isang testamento sa katotohanan na ang mga hayop ay higit pa sa mga figure sa background sa paglikha. Sila ay mga instrumento ng pag-ibig, pag-aalaga at banal na interbensyon ng Diyos. Ang mga hayop ay walang mga kaluluwa tulad ng mga tao, ngunit mayroon silang mga espiritu na nagmula sa Diyos. Ang mga salitang ito ay sumigaw sa mga saloobin ni Luis, na muling binubuo ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa buhay, kamatayan, at ang walang hanggang layunin ng nilikha ng Diyos. Sa buong banal na kasulatan, malinaw na ang mga tao ay natatanging nilikha sa imahe ng Diyos. Genesis 1:27, na binigyan ng isang responsibilidad sa moral na hindi nagdadala ng mga hayop. Gayunpaman, ang mensahe ni Jesus ay gumawa ng isang bagay na hindi malinaw na malinaw. Kahit na naiiba, ang mga hayop ay nagdadala pa rin ng banal na kabuluhan. Ang Roma 8:19-21 ay nahint sa katotohanan na ito, na nagsasabi na ang lahat ng nilikha ay naghihintay sa sabik na pag-asa para sa mga anak ng Diyos na maipahayag. Kung ang lahat ng paglikha, kabilang ang mga hayop, ay naghihintay para sa pagtubos, kung gayon tiyak hindi sila nakalimutan ng Diyos. Ang pag-ibig na ibinibigay nila, ang pagpapagaling na dinadala nila, ang tahimik na pagsasama na inaalok nila, lahat ito ay nagsisilbi ng mas mataas na layunin. Maaari bang ang aming koneksyon sa kanila ay mas espiritual kaysa sa natanto natin? Naisip ni Luis na bumalik sa kanyang sariling paglalakbay. Nang mamatay ang kanyang asawa, natupok siya ng kalungkutan. Ang kanyang pananampalataya ay humina. Inihiwalay niya ang kanyang sarili, nag-aalinlangan sa kabutihan ng Diyos. Ngunit pagkatapos, lumitaw si Noe. Hindi bilang isang random na naliligaw, hindi bilang isang alagang hayop, ngunit bilang isang lifeline. Sa pamamagitan ni Noe, muling natuklasan ni Luis ang kagalakan, pagsasama at sa huli, walang pasensya. Maaari bang maging isang messenger ng Diyos ang isang aso? Malinaw ang sagot. Si Noe ay ipinadala bilang isang regalo,
isang instrumento ng pagpapagaling na idinisenyo upang maibalik si Luis sa isa na hindi pa siya pinabayaan. Walang tunay na minamahal na nawala. Ang mga salita ni Jesus ay sumasalamin ng mas malalim ngayon na may pangako na hindi pa isinasaalang-alang ni Luis. Ang pag-ibig mismo ay walang hanggan, at kung ang pag-ibig ay walang hanggan, ano ang tungkol sa mga bono na nabuo sa pamamagitan nito? Ang pag-iisip ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Palagi siyang naniniwala na ang mga tao ay magsasama, sama sa kaharian ng Diyos. Ngunit paano kung iyon ay pinalawak din sa mga hayop? Ang pagsasakatuparan na ito ay nagbago ng pananaw ni Luis sa lahat. Kung dinisenyo ng Diyos ang mga hayop upang magdala ng ginhawa, pagpapagaling at pagsasama, kung gayon paano makaligtaan ang sinuman? Hindi lamang sila nilalang, ang mga ito ay mga pagmumuni, muni ng pag-ibig ng Diyos sa ibang anyo. Nagpahayag si Jesus ng isang revolusyonaryo. Ang mga hayop na naglalakad sa tabi ng mga mananampalataya ay ginagawa ito sa isang banal na dahilan. Ang pagkakaroon ni Noe sa buhay ni Luis ay na orkestra ng katumpakan na nagpapatunay na kahit na ang pinakamaliit na detalye ng ating pag-iral ay nasa mga kamay ng Diyos. Kung ang Diyos ay maaaring gumamit ng isang uwak upang pakainin ang isang propeta, Permonhari 6, kung siya ay mag-utos ng isang mahusay na isda na lunukin si Jonas, Jonas 1:17, kung gayon bakit hindi siya gumamit ng isang tapat na aso upang maibalik ang isang sirang tao kaluluwa? Si Luis ay gumugol ng maraming oras sa pagtatanong kung bakit pinayagan ng Diyos ang kanyang pagdurusa. Ngunit ngayon, nakita niya ang sagot sa paraang hindi niya inaasahan. Ang Diyos ay nagtatrabaho ng lahat. Ngunit ang paghahayag na ito ay hindi lamang para sa Luis lamang. Ito ay isang katotohanan na sinadya upang maibahagi. Kung si Jesus mismo ay nagpahayag ng espiritual na papel ng mga hayop, kung gayon ang bawat mananampalataya ay kailangang isaalang-alang kung paano nila tiningnan ang mga nilalang na inilagay sa kanilang buhay. Maaari bang ipadala ng Diyos ang mga hayop sa ating mundo upang turuan tayo, upang aliwin tayo, at gabayan tayo pabalik sa Kanya? Nakatanggap ng sagot si Luis, ngunit ngayon, nasa iba pa na maghanap ng kanilang sarili. Hindi na ito tungkol sa Noe, ito ay tungkol sa pag-unawa sa lalim ng pag-ibig ng Diyos at ang mga nakatagong paraan na naabot niya sa kanyang mga anak. At habang naghahanda si Luis na harapin kung ano ang susunod, isang bagay ang tiyak, hindi na niya muling ipagkaloob. Ang sagradong bono sa pagitan ng mga tao at mga hayop na inilalagay ng Diyos sa kanilang buhay. Habang nakahiga si Luis sa kanyang kama sa ospital, ang memorya ng kanyang pangitain ay nanatiling malinaw. Isang mundo na naibalik, na walang pagdurusa, umaapaw sa banal na kapayapaan. Hindi ito katulad ng anumang naisip niya. Ang mga kulay ay mas mayaman, ang hangin mismo ay tila may buhay, at kung saan man siya tumingin, naramdaman niya ang pagkakaroon ng Diyos. Ngunit ang pinaka-sumakit sa kanya ay ang paningin ni Noe, malayang tumatakbo, nagliliwanag na kagalakan. Hindi ito ang nasugatan, marupok na aso na si Luis ay natatakot na mawala. Ito ay isang bersyon ng Noe na tila hindi nasaktan ng sakit, na hindi nasaksihan ng oras. Buhay siya sa paraang hindi maiintindihan ni Luis. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Luis ang isang bagay na umiling sa kanya sa kanyang pangunahing. Kung ipinakita sa kanya ito ni Jesus, dapat itong maging totoo. Hindi ito panaginip, hindi ito isang trick ng isip. Ito ay isang sulyap sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na walang hanggan. Ang Apokalipsis 21:15 ay sumigaw sa kanyang mga saloobin. Pupunasan niya ang bawat luha mula sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o sakit. Para sa dating pagkakasunod-sunod ng mga bagay ay namatay. Si Luis ay palaging naniniwala sa langit, ngunit hindi niya kailanman isinasaalang kung ano ang tunay na ibig sabihin para sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ipinagpalagay niya na ang mga tao lamang ang magiging bahagi ng walang hanggang pagpapanumbalik na iyon, na ang langit ay nakalaan para sa mga tumanggap kay Kristo. Ngunit ngayon, na nakatayo sa piling ni Jesus, na nakikita si Noe sa harap niya, nagsimula siyang magtaka, ay minamaliit niya ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos? Ang Isaiah 11:6 ay nagpinta ng isang larawan ng isang mundo kung saan ang mga lobo ay naninirahan sa mga kordero, kung saan ang mga leopardi ay nagpahinga sa tabi ng mga kambing, kung saan ang lahat ng mga nilalang ay magkakasundo.
Maaari bang ituro ang hula na ito hindi lamang sa isang talinghaga na kapayapaan, kundi sa isang bagay na nasasalat? Inihayag ba ng Diyos na ang kanyang plano para sa pagtubos ay pinalawak na lampas sa sangkatauhan na ibalik ang lahat ng mga bagay sa kanilang inilaan na kaluwalhatian? Kung ipinakita sa kanya ni Jesus ang pangitain na ito, kung gayon marahil ang langit ay mas malaki kaysa sa sino mang naisip, ang pag-iisip ay labis. Kung ang pag-ibig na ibinabahagi natin sa mga hayop ay totoo, kung ang kanilang pagkakaroon sa ating buhay ay bahagi ng disenyo ng Diyos, bakit hindi sila isasama sa bagong nilikha? Pagkatapos ng lahat, kung ang Diyos ay isang Diyos ng pag-ibig, kung ibabalik niya kung ano ang nasira, hindi ba niya ibabalik din ang purong relasyon na kilala natin sa mundo? Ang Roma 8:21 ay nagsasalita tungkol sa paglikha mismo na palayain mula sa pagkaalipin nito upang mabulok at dinala sa kalayaan at kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Kung ang lahat ng paglikha ay daing para sa pagtubos, kung gayon tiyak, kasama na ang mismong mga nilalang na nag-aliw, gumaling, at minamahal tayo sa mga paraan na kung minsan ay hindi nagagawa ang mga tao. Si Noe ay hindi lamang isang ordinaryong aso, siya ay bahagi ng isang bagay na mas malaki, isang piraso ng banal na plano ng Diyos. Para kay Luis, ang pangitain na ito ay hindi na tungkol sa Noe. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa lalim ng awa ng Diyos. Kung ang sulyap ng langit na ito ay totoo, kung gayon ang lahat ng kanyang kinatakutan tungkol sa pagkawala, tungkol sa paghihiwalay, tungkol sa katapusan ng kamatayan, lahat ito ay nagsisinungaling. Ang pag-ibig ay hindi namatay. Hindi ito tinanggal. Hindi ito kinuha. Natutupad ito. Si Noe ay hindi ibinigay sa kanya lamang upang mawala magpakailanman. Binigyan siya bilang isang pangako, isang paalala na ang mga regalo ng Diyos ay walang hanggan. At kung ito ay totoo para sa kanya, kung gayon ito ay totoo para sa bawat mananampalataya na kailanman nagdadalamhati sa pagkawala ng isang minamahal na kasama, ang puso ni Luis ay lumala ng pag-asa. Makikita niya ulit si Noe, at hindi lamang siya nakikita. Tatakbo siya kasama niya, tumawa sa kanya, magdiwang sa tabi niya sa kaharian ng Diyos. Ngunit bago niya lubos na maunawaan ang laki ng kanyang nasasaksihan, nagsimulang kumupas ang pangitain. Ang gintong ilaw ay lumabo, ang perpektong tanawin ay lumabo, at bigla naramdaman niya ang kanyang sarili na hinila, pabalik sa sakit, bumalik sa ospital, bumalik sa kawalan ng katiyakan sa mundo. Ngunit sa oras na ito hindi na natatakot si Luis. Ang pangitain ay nagbago ang lahat. Binigyan siya ng sagot, isang paghahayag na diretso mula kay Jesus mismo. At kahit na nasaktan ang kanyang katawan sa lupa, kahit na hindi niya pa rin alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa mga araw na hinaharap, isang bagay ang tiyak, nakita niya ang katotohanan. At ang katotohanan na iyon ay magdadala sa kanya ng pasulong, hindi lamang para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, kundi sa kawalang hanggan. Sa sandaling binuksan ni Luis ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang pagdurog na bigat ng pagbabalik ng katotohanan. Ang sterile scent ng ospital, ang mga tinig ng mga doktor, ang beeping ng mga medikal na makina. Lahat ito ay isang kaibahan sa banal na kapayapaan na kanyang naranasan. Sumasakit ang kanyang katawan, mahina ang kanyang mga paa, ngunit wala rito. Isa lamang ang nag-iisip na kumonsumo ng kanyang isip. Noe. Siya ay nagpupumilit na umupo, ang kanyang puso ay tumusok sa takot. Nakaligtas ba ang aso? Naalis ba siya ng aksidente magpakailanman? Ang pangitain ni Luis ay nagpakita sa kanya ng isang bagay na hindi ka pani-paniwala, isang sulyap sa kawalang hanggan, isang lugar kung saan buo, buhay naghihintay. Ngunit iyon ba ang naiwan niya? Isang malayong pangako? O mayroon pa bang pag-asa sa mundong ito? Ang kanyang tinig ay mahiwaga habang tumawag siya, tinanong ang nurse sa kanyang kama. Ang aso? Nasaan siya? Ang hitsura sa kanyang mga mata ay nagpadala ng isang ginaw sa kanyang gulugod. Nagatubiling ang nurse na parang hindi sigurado kung paano masira ang balita. Buhay siya, sa wakas ay sinabi niya, at pinaha ang puso ni Luis. Si Noe ay nakaligtas. Ngunit bago siya magalak, idinagdag niya, nasa kritikal na kondisyon siya. Malubha ang mga pinsala. Ang mga salita ay tumama sa kanya tulad ng isang suntok, dapat ay nagpapasalamat siya.
Pagkatapos ng lahat, humihinga pa rin si Noe. Ngunit ang pag-iisip sa kanya na nagdurusa, na nakahiga na nag-iisa sa sakit, ay hindi mapigilan. Sumakay ang isip ni Luis. Hindi ba ipinakita sa kanya ni Jesus ang isang hinaharap kung saan na ibalik si Noe? Kung totoo iyon, tiyak na hindi ito ang wakas. Binalaan siya ng mga doktor na ang mga pagkakataon ng aso na mabawi ay payat, na kahit na siya ay nakaligtas, baka hindi na siya lumakad muli. Ngunit tumanggi si Luis na tanggapin iyon. Ipinakita sa kanya ng Diyos ang isang bagay na mas malaki. At kung mayroong isang bagay na natutunan niya, ito ay ang pananampalataya ay maaaring baguhin ang lahat. Hindi pinapansin ang sakit sa kanyang sariling katawan, hinawakan ni Luis ang kanyang mga kamay at nagsimulang manalangin. Ito ay hindi lamang isang regular na panalangin. Ito ay isang desperadong sigaw, isang pagpapahayag ng pananampalataya. Panginoon, ipinakita mo sa akin na walang tunay na minamahal na nawala. Ipinakita mo sa akin ang isang hinaharap kung saan muli si Noe. Naniniwala ako sa pangako mo. Kung ito ang iyong kalooban, pagalingin mo siya. Ang mga salitang ibinuhos na na-filled ng hindi matitinag na katiyakan na ang kanyang nakita ay totoo. Ang mga doktor ay maaaring mag-alok ng mga hula sa medikal, ngunit ang Diyos lamang ang may pangwakas na sabihin. Ang mga araw ay naging mga linggo at si Luis ay hindi tumigil sa pagdarasal. Binisita niya ang Noe sa bawat pagkakataon na nakuha niya, nagsasalita ng mga salita ng buhay sa kanya na tumanggi na tanggapin ang pagkatalo. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Ito ay tungkol sa pag-arte sa paniniwala na iyon, kahit na ang mundo ay nagsasabi sa iyo, kung hindi man, pagkatapos nangyari ang himala. Ang aso na dapat manatiling nasira, ang hayop na pinaniniwalaan ng mga doktor na hindi na mababawi, magsimulang gumaling. Dahan sa una, mga maliit na paggalaw, malabong mga palatandaan ng pagpapabuti. Pagkatapos, laban sa lahat ng mga inaasahan, tumayo si Noe. Halos hindi maniwala si Luis sa kanyang mga mata. Para bang nasasaksihan niya ang katuparan ng mismong pangitain na ibinigay sa kanya ni Jesus. Tinawag ito ng mga kawani ng medikal na isang anomalya, isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Ngunit alam ni Luis ang katotohanan, ito ay banal na interbensyon. Si Noe ay ibinalik sa kanya tulad ng ipinangako ng Diyos. At sa oras na ito, ipinangako ni Luis na hindi niya kailanman gagawa ng oras para sa ipinagkaloob. Ang bawat sandali ay isang regalo, isang paalala na ang pag-ibig totoo. Ang binigyan ng Diyos na pag-ibig ay hindi kailanman nawala. Lumipas ang mga taon at ang bono sa pagitan ni Luis at Noe ay lumalim lamang. Pareho silang nasira at pareho silang naibalik. Ngunit sa huli, dumating ang hindi maiiwasang dumating. Si Noe ay tumanda, ang kanyang dating masiglang katawan ngayon ay mas mabagal, ang kanyang mga paggalaw ay mas pinong. Alam ni Luis na malapit na ang oras. Umupo siya sa tabi ni Noe, hinuhugot ang kanyang balahibo, bumubulong ng mga salita ng ginhawa. Hindi ka aalis sa aking kaibigan, pupunta ka lang. At habang hininga ni Noe ang kanyang huling hininga, wala nang pag-asa si Luis. Walang takot. Dahil nakita na niya ang katotohanan, binigyan siya ni Jesus ng isang pangako at siya ay kumapit dito ng higit pa kaysa dati. Walang tunay na minamahal na nawala. Isang araw sa kaharian ng Diyos, tatakbo silang muli. Ang paglalakbay ni Luis ay nagbukas ng kanyang mga mata sa isang katotohanan na napakaraming hindi napapansin. Ang mga hayop ay hindi lamang mga nilalang na inilalagay sa mundo para sa kaginhawaan ng tao. Ang mga ito ay bahagi ng banal na plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang bono kay Noe, naintindihan niya ang isang bagay na malalim. Ang Diyos ay hindi kumikilos ng random. Ang bawat buhay, kahit gaano kaliit, ay may layunin. Paulit-ulit na ipinapakita ng Biblia na ang kamay ng Diyos ay nasa bawat detalye ng paglikha, mula sa mga ibon ng hangin hanggang sa mga hayop ng bukid. Sa Mateo 10:29, sinabi mismo ni Jesus, "Hindi ba ang dalawang maya na nabili para sa 1 sentimo? Gayunpaman, hindi isa sa kanila ang mahuhulog sa labas ng pangangalaga ng iyong ama." Kung ang Diyos ay lubos na nakakaalam ng kapalaran ng isang ibon, gaano pa siya nagmamalasakit sa mga hayop na naglalakad sa tabi natin, na nagbabahagi sa ating mga kagalakan at kalungkutan? Si Noe ay higit pa sa isang alagang hayop. Siya
ay naging messenger, isang manggagamot, isang tahimik na patutuo ng pag-ibig ng Diyos. At si Luis ay hindi lamang ang nakakaranas nito. Gaano karaming mga tao ang nakatagpo ng ginhawa sa pagkakaroon ng isang hayop sa kanilang pinakamadilim na sandali. Ilan ang na-save mula sa kalungkutan, kawalan ng pag-asa, at kahit na panganib dahil sa isang tapat na kasama. Hindi ito nagkataon. Kung paanong ipinapadala ng Diyos ang mga tao sa ating buhay sa tamang oras, nagpapadala rin siya ng mga hayop. Itinuturo nila sa amin ang tungkol sa katapatan, tungkol sa walang kondisyon na pag-ibig at tungkol sa pananampalataya. Pagkatapos ng lahat, hindi ba ang pananampalataya ay mapagkakatiwalaan lamang sa isang bagay na higit sa ating sarili? Ang isang aso ay hindi nangangailangan ng patunay na mahalin ang Panginoon nito. Ginagawa lamang nito. At hindi ba iyon ang mismong kahulugan ng tiwala na dapat nating magkaroon sa Diyos? Sinasabi sa amin ng Kawikaan 3:9 na magtiwala sa Panginoon ng buong puso at hindi sumandal sa iyong sariling pag-unawa. Sa maraming mga paraan, ang mga hayop ay naglalagay ng tiwala na perpektong. Ngunit ang katotohanan na ito ay may responsibilidad. Kung ang mga hayop ay bahagi ng nilikha ng Diyos at may isang banal na layunin, kung paano dapat nating bilang mga mananampalataya, tratuhin sila. Kadalasan, ang mga hayop ay nakikita bilang maaaring magamit, bilang pag-aari lamang sa halip na mga nabubuhay na nilikha ng sariling kamay ng Diyos. Ngunit nilinaw ng Biblia na ang mga tao ng Diyos ay tinawag na maging mga katiwala ng paglikha. Sinasabi ng Genesis 1:28, pinagpala sila ng Diyos at sinabi sa kanila, maging mabunga at madagdagan ang bilang, punan ng lupa at sakupin ito sa lupa. Ang panuntunan na ito ay hindi isang lisensya para sa pang-aabuso, ito ay isang banal na utos para sa pangangalaga. Kung ang Diyos mismo ay napansin, kahit na ang pinakamaliit na maya, kung gayon tiyak, inaasahan nating tratuhin ang kanyang mga nilalang na may kabaitan, paggalang at pag-ibig. Naisip ni Luis na natapos ang pag-ibig sa kamatayan. Ang pagkawala ay ang pangwakas na kabanata. Ngunit ngayon ay naintindihan niya, ang pag-ibig ay walang hanggan sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Kung ano ang ibinibigay niya sa pag-ibig, hindi siya tunay na nag-aalis. Si Noe ay ipinadala sa Luis para sa isang kadahilanan at nang matapos ang kanyang oras sa mundo, ang bono na kanilang ibinahagi ay hindi nawala. Naghihintay lamang ito na matupad sa perpektong kaharian ng Diyos. Ito ang pag-asa na dapat hawakan ng bawat mananampalataya kapag mahal natin ng malalim, kapag pinahahalagahan natin ang mga regalong ibinibigay sa atin ng Diyos, hinahawakan natin ang isang bagay na banal. At kung naniniwala tayo sa pagpapanumbalik ng Diyos, dapat din nating paniwalaan na walang naibigay sa pag-ibig ay talagang nawala. Ito ay hindi lamang isang nakakaaliw na pag-iisip. Ito ay isang katotohanan sa Biblia. Ang Roma 8:38-39 ay nagpapaalala sa atin na walang maaaring paghiwalayin sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos, hindi kamatayan, hindi buhay, hindi anuman sa lahat ng nilikha. Kaya't ang tanong ay nananatili, kung ang mga hayop ay maaaring magmahal, kung maaari silang magturo, kung maaari silang pagalingin, hindi ba posible na ang Diyos ay may mas malaking layunin para sa kanila kaysa sa naisip natin? Ito ay isang bagay na dapat isaalang ng bawat mananampalataya. Kung si Jesus mismo ang naglaan ng oras upang ipakita ang katotohanan ito kay Luis, kung gayon marahil, ito ay isang katotohanan na lahat tayo ay nangangahulugang maunawaan. Paano kung ang mga hayop na mahal natin ay hindi lamang dumadaan sa ating buhay, ngunit sa halip, ang paglalakad kasama natin patungo sa kawalang hanggan? At kung iyon ang kaso, kung gayon marahil oras na nagsisimula tayong makita hindi lamang bilang mga nilalang, kundi bilang sagradong mga kasama, ay nagmula sa isang mapagmahal na Diyos na hindi nag-iiwan ng kanyang mga anak. Ang kwento ni Luis ay higit pa sa isang emosyonal na paglalakbay. Ito ay isang paghahayag ng banal na pag-ibig at layunin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Noe, natuklasan ni Luis na ang pangangalaga ng Diyos ay umaabot sa kung ano ang nakikita natin na lampas sa madalas nating isaalang-alang. Ang totoo, wala sa paglikha ay walang kahulugan. Ang bawat nilalang, bawat bono, bawat sandali ng pag-ibig ay bahagi ng isang mas malaking disenyo.
Itinuturo ng Biblia na ang mga plano ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin, Isaiah 8:9. At kung minsan, ang mga plano na iyon ay nagsasangkot sa hindi inaasahan tulad ng isang maliit, inabandonang tuta na naging instrumento ng kaligtasan ng isang tao, kung ang kwento ni Luis ay nagtuturo sa atin ng anuman, ito ay palaging gumagana ang Diyos. Kahit na hindi natin naiintindihan, kahit na hindi natin makita ang buong larawan. At kung minsan, ang kanyang mga sagot ay nagmumula sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol kay Luis. Ito ay tungkol sa ating lahat. Gaano karaming mga tao ang nakatagpo ng ginhawa sa pagkakaroon ng isang hayop? Ilan ang nakaranas ng pagpapagaling, kagalakan, o kahit na nabago ang pananampalataya dahil sa isang nilalang na inilagay ng Diyos sa kanilang landas? Ang mga sandaling ito ay hindi aksidente. Ang mga ito ay banal na pag-aayos. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga pangyayari, sa pamamagitan ng mga tao, at sa pamamagitan ng tahimik na mga bulong ng Espiritu. Kung gayon, bakit hindi rin siya nagsasalita sa pamamagitan ng inosenteng pag-ibig ng isang hayop? Nagturo si Jesus sa mga talinghaga gamit ang simple, pang-araw-araw na mga bagay upang ipakita ang malalim na katotohanan. Paano kung ang mga hayop ay isa sa mga pinakadakilang talinghaga ng Diyos, ang buhay na mga patutuo ng katapatan, pag-ibig at katapatan? Kung bubuksan natin ang ating mga mata, maaari nating simulan na makita na ang Diyos ay nagsasalita sa kanilang lahat. Ito ang humahantong sa atin sa isang mahalagang katanungan. Paano tayo dapat, bilang mga mananampalataya, tumugon? Alam na, ang mga hayop ay bahagi ng nilikha ng Diyos, na nagsisilbi sila ng banal na papel. Hindi ba natin sila pakikitungo sa pangangalaga at paggalang na nararapat? Tinatawag tayo ng Biblia na maging mga katiwala, hindi mga may-ari, Genesis 2:15. Hindi sila maaaring itapon, hindi sila mas mababa. Ipinagkatiwala sila sa atin ng Diyos mismo. Kung pinagpala tayo sa pagsasama ng isang hayop, binigyan din tayo ng responsibilidad sa pag-ibig upang maprotektahan, upang mahalin. Dahil kapag ginawa natin, hindi lamang tayo nagpapakita ng kabaitan sa paglikha. Pinarangalan natin ang lumikha. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Naniniwala ka ba na ang mga hayop ay may lugar sa langit? Naranasan mo na ba ang isang karanasan kung saan ang isang hayop ay nagdala sa iyo ng ginhawa, pagpapagaling, o kahit isang paalala ng pag-ibig ng Diyos? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Nais kong malaman kung paano nagtrabaho ang Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng mga nilalang na inilagay niya sa paligid mo. At kung ang mensahe na ito ay humipo sa iyong puso, kung binuksan nito ang iyong mga mata sa isang bago, huwag itago ito sa iyong sarili. Tulungan ang pagkalat ng paghahayag na ito. Ibabahagi ang video na ito sa iba. Dahil hindi mo alam kung sino ang maaaring marinig ang katotohanan na ito ngayon. Bago ka pumunta, siguraduhing mag-subscribe sa channel at on ang mga abiso, kaya hindi mo makaligtaan ang maraming mga mensahe na tulad nito. Mga miti na nagpapakita ng mga nakatagong katotohanan ng salita ng Diyos. At kung handa ka nang sumisid ng mas malalim sa mga hiwaga ng Diyos, manatili dito dahil ang isa pang malakas na video ay malapit nang lumitaw sa iyong screen. Ang isa na magbabago sa nakikita mong kawalang hanggan. Makikita kita doon, pagpalain ka ng Diyos. Ngayon narinig mo na ang malakas na paghahayag na ito, nais kong tanungin ka muli. Naniniwala ka ba na ang mga hayop ay may lugar sa langit? Naranasan mo na ba na ang isang alagang hayop ay higit pa sa isang hayop, ngunit isang regalo mula sa Diyos? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento, dahil ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isang taong kailangang marinig ang katotohanan na ito ngayon. Kung ang mensahe na ito ay humipo sa iyong puso, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya, dahil napakaraming tao ang nawalan ng mga minamahal na alagang hayop at naghahanap ng pag-asa. Ipaalam sa kanila na ang pag-ibig ng Diyos ay lampas sa nakikita natin. At bago ka pumunta, tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang susunod na malakas na paghahayag na maaaring magbago ng iyong pananampalataya. Manatili dito dahil ang susunod na video sa iyong screen ay dadalhin
Kakahit na mas malalim sa mga misteryo ng Diyos, mag-click ngayon at makikita kita doon. Pagpalain ka ng Diyos.